kabutihan is equal sa kasalanan. Now, sa hospital, nagpa-check up. Di ba? Oo. Wala daw sa loob. Si Digong ng kulungan. Sabi ni Midal Dia ba? Pangalan, Midyal Dia. Oo. Saan daw nagpunta? Is part of plan daw ng pagkidnap. Oo. Sabi ni Mildal Dia, ang pangalan nun. Oo. Kaya hanapin natin, mga kababayan, yung sinabi niyang fake news kasi alam mo sa totoo lang dapat nga anuhan na yan eh. Pauwiin na ng Pilipinas yung mataba na yan eh. Dating Pangulong Duterte, wala umano sa ICC detention facility. Ito sabi ni Midal Dia. Oo, ayusin natin ha. Oh. Oh. Ang hina naman kasi ng ng sinasabi niya. Oo. Oh. Ang hina ng ng upload nitong wala daw sa loob si Digong. Oo. Kaya ito, speaking of Midyal Dia, mga kababayan, pinapakalat niya po na si Digong daw ay party daw ng plano na kidnapping, wala daw sa loob, hindi daw nila alam kung nasaan. Gusto ko lang pong i-clarify mga kababayan, si Digong po ay nasa loob ng kanilang facility at ito'y actually yung kabila, sabi nga ni Gretchen Ho, 1 kilometro mula doon sa kulungan at 1 kilometro mula doon sa facility, ay magkalapit lang, pwedeng lakarin, sabi ni Gretchen Ho sa balita. So, meron daw 2 van na pumasok sa facility kung saan si Digong nakadetain or nakakulong, nilipat daw siya sa kabila kasi chini-check up. Oo, kalukuhan yan kasi hindi pinapasok. Oo, Ma'am Estilia. Kaya po ang kadahilanan na hindi niya makikita kung nasaan si Digong kasi pinalabas po siya. Oo, Steve Vicino, maraming salamat po. Pinalabas po kasi si Midyal Dia. Kaya hindi niya po masabi kung nasaan si Digong. Sa madaling salita po, bawal po kasi talaga silang papasukin doon hanggat hindi po sila nakadetain at hindi po sila nagkaroon ng kasalanan or hindi sila preso doon o parte ng pagkakulong. Isa lang naman siya sa mga counsel ni Digong or tagapagsalita ni Digong ngayon doon, temporary yata na counsel ni Digong. So, pinakalat niya na fake news na isa na naman daw sa plano or parte ng plano na kidnapin nga daw di umano si Digong. Kaya sabi ko, hala, paano nawala si Digong? Kinidnap daw. Putang ina. Ayan na naman. Kakarating lang doon, wala pang isang araw, fake news na agad. Dapat niyan kay Midal Dia, pauwiin ng Pilipinas yan eh. Wala namang kwenta yan doon, wala naman siya magawa doon. Kahit pa mag-Sirko Balintong, tignan mo, wala nang ligo-ligo, wala nang bihis-bihis. Pinapakalat, wala daw si Digong sa loob ng kulungan. Kasi sabi ni Midyal Dia, baka parte na naman daw di umano ng plan na kidnapin si Digong. Putang ina. Paano nyo, ito real talk mga DDS, paano nyo itong yan palusutan? Amoy Angus beef. Oo. Paano yan ngayon nila palusutan sa pinapakalat na fake news ni Midal Dia na wala daw si Digong sa loob ng kulungan? Paano, iba kasi ang kulungan, iba ang hospital. Chini-check po kasi ang kalusugan ni Digong. Bakit? Baka hindi naabutan 2026 yan, mategi na yan doon. Kung hindi ginamot, pinapakalat niya, wala daw si Digong. Kaya speaking, hanapin ko lang mga kababayan, speaking na wala si Digong, eto Duterte, wala sa loob ng kulungan. Ito mga kababayan, wala umano sa loob ng kulungan. Ito po yung sinabi ni ayan, sa tayo? Salvador Midyal Dia, nga sa Netherlands. Digong wala
sa kulungan ng ICC. Ito yung pinapakalat ni Medial Dia, mga kababayan, na wala daw. Ayan o, Salvador Medial Dia, nga sa Netherlands. Digong, wala sa kulungan ng ICC. Ito yung pinapakalat niya. Sabi niya dito, ito, news ito ng Abante, Abante Tonight. Ito, klaro po ito ha, klaruhin ko po. Fake news si Matabang Angus Beef. Sabi niya dito, basahin natin artikulo. Ibinunyag ni dating Executive Secretary Salvador Medial Dia na wala sa detention center ng International Criminal Court or ICC sa The Hague, sa Netherlands, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam sa kanya ng ilang overseas Filipino worker or OFW na nasa labas ng The Hague, Penitentiary Institution or Scheveningen Prison. O Scheveningen ba? Pagbasa niyan, parang German kasi ito prison. Sinabi ni Medial Dia na hiniling nilang bisitahin si Duterte sa naturang kulungan dahil hindi sinabi sa kanila kung saang hospital dinala ang dating Pangulo kagabi. Ngayon, hiniling nila sa ICC na direktang dalhin ng dating Pangulo sa hospital dahil sa masamang kondisyon nito dahil halos 24 oras na flight at kagagaling lamang daw kasi nito sa Hong Kong tapos ibiniyahe agad patungong Netherlands. Ibinunyag din ni Medial Dia na hindi pinayagan si Duterte na bisitahin sa kwarto at makita ng doktor sa hospital. Sa madaling salita po mga kababayan, mahigpit po talaga dun sa loob. Wala pong basta-bastang makapasok doon at hindi po pwedeng pumasok. Kaya ngayon, mga kababayan, inilaglag siya ng kapwa niya DDS, pinigilan magsalita yung isang DDS na itinatama siya, sabi ni Apo Lakay. 'Di ba? Oo, kaya minsan itong mga DDS bakit mo alam? Galing ka na doon sa loob ng ICC. DG Balsin, apaka-bobo mo. In-announce na nga ng ICC na kapag hindi ka kulong doon at hindi ka inmate sa loob ng facility nila, bawal kang pumasok. Mga nakakulong lang ang pwede doon, wag tanga. Palibhasa kasi ang bobobo ninyo, mga fake news kayong hayop kayo. Sinabihan umano siyang wala sa loob ng Scheveningen Prison ang dating Pangulo. We are at loss at this time and lukuhan na ito. Yan ang sabi ni Medial Dia. Sabi niya sa kanyang quote, we are at loss at this time and kalukuhan ito. I think this part of their grand plan to kidnap the president, na extract the president from the Philippines and brought to a jet without knowing destination. Wika ni Medial Dia. Di ba? Apaka-fake news talaga ni Angus Beef. Biruin nyo Sabi niya, screenshot nyo yan Sabi ni Medial Dia, we are at the loss at this time and lukuhan na ito. I think this is part of their grand plan to kidnap the president, to extract the president from the Philippines and brought to a jet without knowing destination. Di ba? Gawa-gawa ka lang ng kwento. Putang ina mo, Angel 218. Kayo yung gumagawa-gawa ng kwento. Putang ina nyo, kapwa DDS nyo to, nagpakalat ng kwento. Si Medial Diang mataba. Sinisiraan niya ICC. Sinakay daw si Digong ng private plane at hindi alam kung saang destination. Part of a grand plan daw na kidnapin si Digong. Hindi po kidnap ang tawag doon, oldnap. Diba? Lupit. Nasa kulungan na, kikidnapin pa. Sino ba si Digong? They are telling me that there is no Rodrigo Duterte inside the facility. Dagdag niya. Maging siya raw ay puwersang sumakay sa eroplano ng walang anumang valid visa mula sa Netherlands, sabi ni Medial Dia. Paano ba naman ayaw mong umalis? Di ba? Pirsahan daw si Medial Dia ang dinala at sinakay sa eroplano. Ayaw mong lumayo sa tabi ni Digong Apaka-bobo mo palang, animal kang, mataba ka. Pirsahan daw siyang sinakay sa eroplano na walang valid visa. Ayaw mo kang umalis sa tabi ni Digong. Hinihila ka na nga ni General Torre, pabida-bida ka doon. Pinalo pa nga ni Hanilit yung noo ng army.
Nabukol dito, oh. Pinalo niya ng cellphone. Ang sakit kaya nun, ang laki ng bukol. Oo. Di ba? Ang bububo ninyo. Tapos sasabihin, binitbit daw siya, pirsahan binitbit, na wala namang valid visa at nakarating sa Netherlands. Eh kung hindi ka ba naman tanga, ayaw mong umalis sa tabi ni Digong, si Digong lang naman yung hinuli, pabida-bida ka. Di ba? Tapos sasabihin mo, they are telling me that there is no Rodrigo Duterte inside the facility, dagdag niya. Maging siya raw ay pirsahang sumakay sa eroplano ng walang anumang valid visa. Pirsahang sumakay o pirsahang sinakay? Kasi magkaiba yung puwersahang sumakay at magkaiba yung puwersahang sinakay. Eh ang sabi niya dito, maging siya raw ay puwersahang sumakay. So hindi siya puwersahang sinakay, siya ang sumakay, tang-inang bobo. Maging siya raw ay puwersahang sumakay. Oh, sa eroplano na walang anumang valid visa mula sa Netherlands. Sa ngayon ay hindi pa umano nila alam kung nasaan ang dating Pangulo. Utang ina. Nagpagamot lang kasi nga mamamatay na. Di ba? Tapos sabihin ninyo kinidnap. Oo, samantalang bago lumapag ang sinakyang eroplano patungo sa Netherlands, ay lumabas si Duterte sa isang video na in-upload sa Facebook. Sa naturang video, sinasabi ng dating Pangulo na maayos ang kanyang kalagayan. Oh, sinong paniniwalaan natin? Si Medaldia o si Digong? Lumabas sa Facebook ngayon. Sabi niya, ayos ako dito, o mga kababayan. Ayos lang ang aking kalusugan, kalagayan dito sa Netherlands. Ang ina ninyo mga DDS. Di ba? To my countrymen. Sabi ni Digong yan sa video sa Facebook, kumakalat. To my countrymen. Just to give you the current situation, I am about to land The Hague, galing ako Dubai. Okay ako, do not worry. Sabi ni Digong yan to my countrymen. Just to give you the current situation, I am about to land sa Hague, galing akong Dubai. Okay ako, do not worry. Di ba? Inaristo si Duterte noong Martes, Marso 11 at binyahe agad sa kinagabihan patungong Netherlands para isuko sa ICC kung saan nahaharap siya sa kasong crimes against humanity for murder kaugnay sa ipinatupad na gyera kontra illegal na droga sa bansa. I think this is something to do with the law and order noon at sinabi ko naman sa mga pulis, military na natrabaho kayo, ako ang managot. So ito na nga, sabi ni Duterte. Yun ang sabi niya. Inako rin niya ang lahat ng responsibilidad sa war on drugs. For all of the whatever happened in the past, ako na yung front sa ating law enforcement, pati military. Sinabi ko na, I will protect you and ako ang managot sa lahat. Putang ina ninyo, mga DDS. This will be a long legal proceedings. But I say to you, I will continue to serve my country at so be it. Kung ganon ang destiny ko, salamat. Di ba? Nakarma. Di ba? Tama ba? Tama sabi niya. I-record nyo na ba? Naayos nyo na ba? Putang ina ninyong lahat mga DDS. Sigaw kayo ng sigaw dyan na I will stand PRRD, mamatay kayong mahirap, ako mamatayng bilyonaryo, putang ina. Ninyong lahat, mga DDS. Sasabihin, kinidnap daw si Digong, okay ng ina, medial dia. It's a part of a grand plan daw. Ngayon, dito tayo kay
mga kababayan, kay General Torre. Maraming nang babash